So, good day everyone. This is my laboratory 1 for Introduction to Integrative Programming and Technologies. Ang title sa akong project kay Mini System Integration from Data Functionality. So, sa real world, daghan kaayang system sa usa ka organization like HR system, enrollment system, ug finance system. Bisan lahi-lahi sila, kinahanglan sila magtinabangay or mag-integrate para ma-achieve ang goal sa organization. So, mao ni ang concept sa system integration. So, sa akong lab activity, nag-create ko og duha ka subsystem. Una kay ang subsystem A which is ang data provider ug ang subsystem B which is ang consumer. Unya akong gi-integrate using data integration. Una, akong gi-explain ang duha ka subsystem. So, ang subsystem A which is ang data provider, kini nga part ang nag-integrate og data. So, sa akong case, nag-create ko og data in JSON format. So, sa akong example sa akong data kay naa diri ang ID, name sa student ug ang course or ang major sa student. So, ang output ani kay ma-save sa file nga student.json. Unya ang subsystem B which is ang consumer, kini pod nga part nga mobasa ug mo-display sa data. Yang system kay mo read og JSON file og i-display ang list sa student sa browser. So simple siya pero klaro ang concept sa integration. So karon akong demonstrate unya ang ako ang gibuhat na mini integration. So ang akong gipili nga integration model kay ang data integration. So ngano data integration? Kay sayon siya i-implement ug common kaayo sa real world systems ug it uses shared data format like JSON. So instead nga mag direct function call or UI integration, ang system kay nag-share lang og data file. So in short, ang subsystem A mo create og JSON nya ang subsystem B mo read og JSON. So mao na ang connection nila duha. So karon ako anang demo ang system. So first of all, ako asang i-store ako ang atong file. So atong i-store sa ato ang una mag-create ta og new folder para mabutangan sa ato ang file. So once balik. So dito sa sump nya htdocs unya mag-create ta new folder. Nya sa folder atong i-name kay ang lab 1. So ana unya moadto ta sa magsugod na tag buhat sa ato ang file. So madatag student studios. So tag new file unya atong unahan kay ato ang subsystem A. So sa atong subsystem A
pangalan nato siya registrar dot php. Unya i-save nato siya sa ato ang new folder na gibuhat, which is ang lab1 nya create file. Yan na naman tay code daan na gi-save, so atoan lang siyang copy paste. So copy nato ni siya, unya i-save nato. Unya atong na pong butang ang ato ang subsystem B, siya ato ang receiver or consumer. Ito na to, enrollment dot php nya i-save gyapon nato sa ato ang folder. So create file, unya na naman tay code ana daan, so ato na lang siyang ipang copy paste. Ato ang i-save. So diri sa ato ang subsystem A, which is kaning sa ato ang PHP file, na diri makita ang ato ang data sa atong student, which is kaning makita ang ID, name, og major sa student. Nya ato ang output kay kaning JSON, student JSON kani siya. So sa ato ang output mo ni ang magawas nya diri sa subsystem B naman kay mo ni siya akong gibuhat na code ay design sa ato ang system. Diri ang makita mag-appear sa browser niya, ay display niya ang data nagikan diri sa ato ang file na which is ang sa ato ang subsystem A. So bago ana mo display, kailangan nato i-activate ato ang SAMP. So i-open atong SAMP, unya atong start ning Apache og MySQL. Human ana moadto ta sa ato ang Google nya search na to ang localhost, pinakaw na mo ato ang sa registrar. So makita nato diri kani student data generated and saved to students.json. So kani siya. So mani siya ang nigawas. Unya sa to ang subsystem B naman, so ato ang type kay ang localhost, ang localhost enrollment.php. So as you can see, mo ni siya ang output sa to ang display sa to ang code.
which is kaning final output nato. So as you can see, makita nato sa screen na sa lisa atong student nagi input nato just tin-a siya nya dili siya karop ka display. So mao lang to siya. So thank you.